Nagsimula ang pelikula sa isang maliit at makasaysayang bayan sa Korea. Isang grupo ng mga sanggano at mga sanggago ang dumating sa nayon para manggulo. Kumain sila ng kumain at uminom pero, ayaw namang magbayad. Nakita nila ang isang simpleng lalaki na si Bayot sa kapinagdiskitahan at inaasar. Wala silang napala dahil kalmado lang si Bayot. Sinuntok ng pinuno nila si Bayot pero hindi siya kumikibo. Nang hindi siya tinigilan, nainis na rin si Bayot at sinuntok ang pinuno, pinilipot ang kamay ng isa, dahilan para magsitakbuhan ang mga kawatan. Humanga ang mga kababaihan sa lakas at tapang na nakita nila kay Bayot. Naniniwala sila na dahil malaki ang ilong niya ay malaki din ang pag-aari niya. Masaya lang at napapangiti si Bayot sa narinig pero, napalitan ng kasiyahan niya nang lumitaw ang isang matandang babae na si Raha at nagkwento tungkol sa lalaki. Isang gabi, habang nagtitinda ng puto at kutsinta si Bayot, tinawag siya ng isang babaeng customer. Nahihiya na pumasok sa bahay si Bayot pero kinaladkad siya sa loob ng banyo ng babae. Doon ay sinubukang ilugso ng babae ang puri ni Bayot. Pagkatapos, nadismaya lamang siya dahil hindi pala tinatayuan at maliit pa ang talong niya. Nagulat si Bayot dahil ang kasiping niya ay ang matandang si Raha. Nalungkot din siya dahil iyon ang unang karanasan niya. Sinimulan ni Raha ang pagkakalat sa kwento ni Bayot at hindi yun nagustuhan ng lalaki pero wala siyang magagawa. Ang nakatatandang kapatid ni Bayot na si Tamba ay iba naman. Malaki ang talong niya at sinusundan ng mga kababaihan sa baryo, lalo kapag siya ay naliligo. Balak kausapin ni Bayot si Tamba para idulog ang problema niya, pero, nang makita niyang sinisilipan ng mga kababaihan si Tamba, umalis na lamang siya. Habang umiihi si Bayot, nakasabayan niya ang isang bulag na doktor na ang lakas ay higit pa sa kanya. Nakikilala lamang niya si Bayot dahil sa mahina niyang pag-ihi na lalo nitong ipinanlumo. Bumalik siya sa inuman para magpakalasing at nang maibsan ang kanyang kalungkutan. Sinadya ng may-ari ng inuman na suriin si Bayot at napatunayan na totoo ang tsismis. Dahil sa pangungutya ay nagalit si Bayot at nagsimulang manira ng mga gamit. Mula sa kung saan ay dumating si Tamba, pinigilan at binayaran ang mga nasira ng kapatid saka sila umalis. Ang nakakaraan, habang nagpapalabas sa kalsada sina Bayot at Tamba. Hindi sinasadya na masunog ang bandang harapan ni Bayot. Sa pag-aakalang masusunog din ang ari ni Bayot, pinagtatadyakan niyo ni Tamba para apulahin ang apoy pero walang nangyari. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas at tumalon ng napakataas sa katinadyakan ng ari ni Bayot saka pa lamang namatay ang apoy. Napinsala ang talong ni Bayot pero ang pinsalang iyon ang naging daan upang maging malakas at mabilis si Bayot. Naaawa si Tamba sa kapatid at sinikap na alagaan. Isang gabi, habang sila'y tumatawid sa tulay pauwi, nakasalubong nila ang isang napakagandang babae. Sumayaw ang babae na tila nang aakit at parang nangangako ng 1,001 sayang kaligayahan. Pagkatapos niyang sumayaw ay sinalubong niya ang magkapatid sa tulay na hindi makakilos dahil nabighani sa angking ganda ng babae. Para lang silang tinibang saging na nahulog sa tulay. Ang babae ay si Gunggong, walang nakakaalam kung saan siya nagmula, saan nanggaling o kung sino man ang kanyang kapamilya. Namumuhay lang siya sa kagubatan dahil mahal niya ang kalikasan. Tanging ang pagsasayaw ang kanyang kinakahiligan. Lihim na nagkagusto sa kanya si Bayot. Patago niyang dinadalhan ng mga pagkain at iniiwan sa harap ng kubo niya ang dalaga. Madali din namang natuklasan ni Gunggong kung sino ang gumagawa nun at saka din niya napansin na cute pala si Bayot. Kapag naliligo sa ilog si Gunggong ay talagang hubot-hubad. Dahil dito, maraming kalalakihan ang naninilip sa kanya. Nang malaman iyon ng mga asawa at kasintahan ng mga kalalakihan, nainggit sila sa dalaga, pero, pinagtulungan siyang saktan. Sa kabutihang palad, nailigtas siya ni Tamba na nasa kalapit lugar lamang. Iniuwi ni Tamba si Gunggong at sinabi kay Bayot na sa loob ng 5 araw ay ikakasal na sila. Labis na dinamdam ni Bayot ang narinig kaya lumabas siya ng bahay at pumunta sa tabing ilog. Habang nagmumukmak si Bayot, nakarinig siya ng sigaw na humihingi ng tulong. Doon ay pinalaya niya ang isang monghe at ang alalay nito na nahuli ng isang bitag. Napatingin lang ang monghe kay Bayot at nalaman nito ang problema ng lalaki. Dahil gusto niyang suklian ang tulong na ginawa ni Bayot, sinabi niya ang tanging solusyon.
Maraming taon na ang nakalilipas, isang babaeng balo na matagal nang hindi nadidiligan ang kumakain at umiinom sa harap ng isang estatwa. Nagdarasal siya na bigyan siya ng lalaki na papawi sa uhaw niyang damdamin. Biglang nahulog ang ilong ng estatwa. Hindi alam ng babae kung saan iyon gagamitin kaya tinanong niya ang estatwa kung ano ang silbi nun. Parang nagkaroon ng buhay ang ilong at sinagot ang tanong at kahilingan niya. Lumitaw ang mga matitikas na kalalakihan saka siya halinhinang pinaligaya. Kinalaunan, inaresto ang balo sa akusasyon na siya ay mangkukulam. Biglang tumilapon sa kalsada ang ilong ng estatwa, nagkataon na nandoon din ang matandang monghe. Muli ay tinanong naman ng isang babae kung ano ang silbi ng ilong. Katulad noon sa balo, parang nabuhay ang ilong at dumagundong ang paligid. Lumitaw muli ang mga matitikas na kalalakihan at ginahasa ang mga tao doon sa bayan. Babae, lalaki, mga hayop at pati na rin ang matandang monghe ay hindi pinalagpas. Napagtanto ng monghe na masyadong makapangyarihan ang ilong kaya ibinabad niya iyon sa 100 taong gulang na alak at ibinaon sa harap ng estatwa. Ang sinumang lalaking iinom sa alak ay magkakaroon ng pambihirang kabuglian at dambuhalang talong. Sinabi ng monghe kay Bayot ang kinaroroonan ng bote. Nagmadaling umalis si Bayot at iniwan ang monghe. Hindi niya tinapos ang sinasabi ng monghe na kung masusobrahan ang pag-inom niya sa alak ay delubyo ang edudulot nun sa kanayunan. Makalipas ng ilang sandaling paghahanap ay nakita rin ni Bayot at nahukay ang bote. Nang mahawakan ni Bayot ang bote, naalala niya ang pangungutya at panlilibak sa kanya ng mga tao sa bayan. Ininom at inubos niya ang alak na kanyang ikinalasing. Sa lakas ng alak, pati ang mga kabuti sa paligid ay tumubo. Pagkaraan ng 3 araw, nagising si Bayot. Nalaman na lang niya na ang lahat ng mga lalaki sa nayon ay kinuha para maging sundalo. Iyon ang unang sakuna ng kanyang pagkakamali. Kinailangan ni Tamba na sumali din sa mga magsusundalo para kay Bayot. Bumalik sa bahay si Bayot at nakita si Gunggong. Nagpakita naman ng pagnanasa ang babae kay Bayot at nagsimulang mangakit. Ayaw gumawa ng kalokohan si Bayot kaya lumabas na lamang para magsibak ng kahoy buong gabi. Nang mauhaw, nagpunta siya sa ilog para uminom. Naparami ang kanyang nainom dahilan para matuyo ang ilog. Biglang nagkaroon ng sunog sa paligid, nagkataon naman na pumunta si Bayot sa tuktok ng burol. Doon ay muli niyang nakasabay ang bulag na doktor na umihi. Ang prinsesa sa kanilang lugar ay nakulong sa naglalagablab na apoy. Sa taglay na lakas ni Bayot naapulan niya ang apoy sa pamamagitan ng pag-ihi lamang. Pati ang araw ay muntik na din maapula kung hindi siya tumigil. Nakita naman iyon ng prinsesa at ng mga tao sa paligid. Humanga din sila sa dambuhalang talong ni Bayot. Ang tsismis ay kumalat sa buong bayan. Dahilan dito, may mga lihim na sumusubaybay kay Bayot. Nakita nila siyang naglalaro ng shuttlecock gamit ang kanyang talong. Lalo silang humanga kay Bayot at ginawan pa siya ng kanta at sayaw. Bumalik sa pagtitinda ng puto at kutsinta si Bayot. Nagsimula naman ang mga kababaihan na akitin ang binata pero, may halong pag-aalala din si Bayot. Baka hindi nila kayanin ang kanyang talong, kaya hinayaan na lamang niya sila. Umabot pa sila sa puntong paggawa ng bitag para hulihin ang binata pero natakasan naman niya. Ang may-ari ng inuman na si Bagyan ay sobrang tiwala sa sarili. Sinabi niyang kaya niyang akitin at pasukin si Bayot sa kanilang bahay sa kalagitnaan ng gabi. Nakaiwas sa unang pagkakataon si Bayot kay Bagyan. Pero, sa ikalawang pagtatangka ni Bagyan, itinaon niyang bilog ang buwan at hindi naman makontrol ni Bayot ang kapangyarihan ng ilong kaya nagtagumpay si Bagyan. Siya na ang nagkalat na ang talong ni Bayot ay pambihira. Dahil sa narinig ng mga kababaihan, nagsimula na silang pumila sa labas ng bahay ni Bayot para matikman ang naiibang talong ng binata. Nadiligan na ang mga tuyong kabukiran ng mga kababaihan, at bilang pasasalamat. Nag-iwan naman sila ng mga regalo kay Bayot. Sa mga nangyayari, malungkot pa rin si Bayot. Ang gusto niya talaga at mahal ay si Gunggong. Pero, dahil sa nakita niyang ginawa ni Bayot, nagalit sa kanya ang dalaga. Iniulat ng isang babae sa kanyang ama na isang opisyal sa hukbo ang tungkol kay Bayot. Kinalaunan, dinala ng mga sundalo si Bayot sa palasyo. Ang opisyal ay nakikipagkumpetensya sa isang prinsipe mula sa kaharian ng Burbanya tungkol sa patibayan ng talong. Si Bayot ang tatayong pambato ng bayan nila.
Simple lang ang kompetisyon, kung sino ang makakabuhat ng mas maraming dumbbells gamit ang kanyang talong ay siya ang mananalo. Nahintakutan si Bayot sa itsura ng kalaban pero lakas loob na hinarap. Nagulat ang lahat nang mabuhat ng kalaban ang 3 dumbbells. Si Bayot, nahihirapan na siya noong ilagay ang pangalawang dumbbells. Nakita iyon ng anak ng opisyal at inakit si Bayot. Nag-init ang dugo ni Bayot kaya bilang resulta ay nakabuhat siya ng 10 dumbbells dahilan para itanghal siyang kampyon. Sa kabila ng kanyang tagumpay, hindi binigyan ng anumang gantimpala si Bayot. Hiniling na lamang niya na mapauwi ang mga sundalong kanyang mga kalugar. Tinanong din niya kung ano ang balita tungkol sa kanyang kapatid na si Tamba. Ayon sa ulat, ang grupo ni Tamba ay naambush at lahat sila ay napatay. Ikinalungkot ni Bayot ang balita kaya nagkulong na lamang siya sa bahay. Dumating naman ang tagtuyot sa bayan dahilan para magkasakit si Gunggong. Dumating ang bulag na doktor at sinabing ang lunas niya ay maligo si Gunggong sa ilog ng hubot-hubad na pinapanood ni Bayot. Ganun pa man, tuyo na rin ang mga ilog at ang pinagmumulan ng tubig. Isa na lamang ang natitirang paraan. Kailangan may hihindot kay Gunggong na isang malakas na tao para mabigyan din siya ng lakas. Nakokonsensya man si Bayot, ginampanan pa rin niya ang dapat na kay Tamba at inararo ang bukid ni Gunggong. Tulad ng sinabi ng doktor, gumaling naman si Gunggong. Sa pagdaan ng araw, normal lang sa babae ang nangyari pero sobrang konsensya ang nararamdaman ni Bayot. Nagsibalikan naman ang mga kalalakihan na sa nayon habang palala ang tagtuyot. Pinuntahan nila ang matandang monghe para magpakonsulta kung ano ang dahilan at kung ano ang gagawin. Sinabi ng monghe na nagalit ang espiritong namamahala sa lugar kaya nagkaroon ng tagtuyot. Hinanap ng mga kalalakihan ang dahilan ng galit niya hanggang sa mahukay ng monghe ang bote ng alak na ininom ni Bayot. Sinabi niyang si Bayot ang dapat sisihin dahil inubos niya ang laman ng alak. Ikinagalit iyon ng mga kalalakihan, dagdag pa sakit pa na inararo niya ang mga bukid ng kanilang mga asawa. Nagpasya sila na hulihin si Bayot para isakripisyo sa espiritu ng nayon. Nang maglaon, umuwi si Tamba na buhay pa pala. Lalo namang nagpakonsensya kay Bayot ang kanyang nagawa. Katulad ng mga kababaihan sa nayon, nabuntis niya din si Gunggong. Lumala ang sakit ni Gunggong kaya dinala niya sa bulag na doktor. Naisip niya, dahil sa tagtuyot, baka mamatay din silang lahat kasama ang bata. Wala siyang pagpipilian kundi isuko na lamang ang sarili sa kinauukulan. Nang makauwi na si Tamba, nadatnan niya ang ibang kababaihan na nag-aalaga kay Gunggong. Pumayag pala siya noon na maging asawa ni Bayot. Wala siyang pakialam sa talong kundi ang kabutihan ni Bayot lamang ang nakita niya. Inakala lang noon ni Bayot na si Tamba ang pakakasalan ni Gunggong. Hindi niya alam na iyon ay sorpresa ng kanyang kuya Tamba. Bilang pagsakripisyo, pinapasok nila si Bayot sa isang kuweba para kainin ng espiritu. Sa loob ng kuweba, nakita ni Bayot ang isang oso. Tumagal siya sa loob kaya inaakala ng mga tao na nilapa na siya ng kung anumang nasa loob. Gustong pumasok ni Tamba pero hindi niya magawa. Sinubukan din ni Gunggong na pumasok kahit nanghihina pero pinigilan siya. Naaawa din si Raha kay Bayot kaya tinawag niya lahat ang mga inararo ng binata. Nagkantahan sila at nagsipagsayaw sa isip na maaliw sa kanila ang espiritu at di na kailangan magsakripisyo pa si Bayot. Habang nagsasayawan ang mga followers ni Bayot, biglang bumuhos ang ulan. Lalong nagdiwang ang mga tao dahil natapos na ang tagtuyot. Hindi na rin nakita pa si Bayot, ipinagpalagay lamang ng mga tao na patay na siya. Pagkalipas ng ilang taon, malalaki na rin ang mga anak ni Bayot. Nagtatapos ang pelikula ng sabay-sabay umihi ang kanyang mga anak na parang mga fountain ang lumalabas na ihi. Bagay na nagpapakitang namana na rin nila ang naiibang talong ng kanilang amang si Bayot.